Hello, what's up guys? Coach Makoy here. May bago tayong pag-aaralan ngayon. Yan ang tungkol sa cognitive function. Isa-isahin natin ang lahat ng mga basic para matutunan natin ng pagkasunod-sunod. So, sa cognitive function, meron tinatawag na judging function at yung perceiving function. Ang judging function, how you make a decision, kung paano ka ba magdedesisyon. At yung perceiving function, how you get information. Kung ano bang senses yung ginagamit mo para makakuha ka ng information. Sa judging function, merong dalawa, thinking and feeling. Kumbaga, ano ba ang gagamitin mo sa pagdedesisyon mo? Yung pag-iisip mo ba o yung feeling mo? Kumbaga, thinking ba o feeling. Yung perceiving naman ay yung intuition at sensing. Dalawa yan. Yung sensing kasi dyan, yan yung 5 senses na ginagamit natin. Yung sense of sight, yung sa mata, at iba, yung 5 senses natin. At yung isa naman ay yung intuition. Ito yung instinct, yung guts, kutob. Kumukuha ba tayo ng information sa intuition, sa kutob, sa guts, or instinct, or sa sensing na 5 senses? Yan. Ngayon, ang susunod natin ay yung introverted ba at extroverted. Sa cognitive function, merong dalawang type, introverted ba o extroverted. Ang introverted ay internal, one's own, at source. Kumbaga, sa one's own, yung sarili mong pag-iisip, sarili mong feeling, sarili mong na-experience, at sarili mong kutob. Sa extroverted naman, external siya. Others, kumbaga. Others people feeling, others people thinking, tsaka absorbing. Meaning, nag-a-absorb siya doon mismo sa source. Kapag introverted, for example, introverted thinking, sarili mong pag-iisip yon. Introverted feeling, sarili mong feeling. Introverted intuition, sarili mong intuition. Introverted sensing, internal, means kung ano mismo yung na-witness mo, nakita mo, narinig mo, nalasahan mo, na-experience mo mismo yung introverted sensing. While extroverted sensing, sa extroverted, yung na-experience ng iba. Diba? Extroverted thinking, yung thinking ng iba. External yan others thinking. Extroverted feeling, others feeling. Yung nararamdaman ng iba, napipil ng iba. Extroverted intuition, yung kutob ng iba. Extroverted sensing, yung na-sense ng iba. Kumbaga, nakapokus ka sa sense ng iba by observing. Ano naman ang cognitive axis? Sa cognitive axis naman ay kagaya ng introverted feeling, extroverted thinking, introverted feeling, TIFE, FE, TI, NISE, SENI, SINE, extroverted intuition, and introverted sensing. Hindi pwede sa consciousness natin ay parehas na, for example, introverted feeling plus extroverted feeling pa sa consciousness. Hindi pwede yon. Kasi yung cognitive natin ay pag-iisip kung paano nagpa-function yung brain natin. Kung paano nag-iisip tayo. Yan yung cognitive function Paano ka ba mag-isip? Diba? Cognitive yan.
So, kung halimbawa introverted feeling ka, hindi pwedeng pagsabayin yung extroverted feeling. Maliban na mamaya, ipapaliwanag ko kung paano yung orbit na tinatawag. Kasi ito, cognitive axis yan. Ipapaliwanag ko mamaya kung ano naman yung orbit. Ano naman ang cognitive baseline? Ang cognitive baseline, halimbawa, sa INTJ, di ba yung dominant, auxiliary, tertiary, inferior. Sa INTJ, introverted intuition, extroverted thinking, introverted feeling, and extroverted sensing. So, ganyan yung pattern. Ganyan nag-iisip ang INTJ. Ang cognitive baseline naman ay nasa gitna ng auxiliary and tertiary, sa baba ng auxiliary and sa taas ng tertiary function, nandyan yung cognitive baseline. Di ba ang introverted intuition ay abstract? Paano kung yung introverted intuition ay ibinaba mo sa tertiary function? Abstract pa ba ito? Yun ang tanong. So, kagaya ng ISTP. Ang ISTP ay introverted thinking, extroverted sensing, introverted intuition, and extroverted feeling inferior. So, yung ISTP, dahil NI user sila, introverted intuition user sila, ang tanong, abstract pa ba sila? Di ba hindi na? Kasi sa cognitive baseline, yung introverted intuition ay nasa baba. Kung nasa baba yan at nasa taas yung extroverted sensing, which is sensing, concrete siya, hindi na abstract ang ISTP. Kasi yung NI niya ay nasa baba ng cognitive baseline. Yung ESFJ, halimbawa natin, introverted sensing siya, so sensing type, di ba? So, sensing siya, concrete siya, they are focused in physical, rather metaphysical. So, kapag yung ESFJ ay introverted sensing user, okay, SI user ka. Yung INFP, di ba SI user din? Introverted sensing user din ang INFP. Ang tanong, concrete ba siya? Nakapokus ba siya sa physical? Di ba hindi? Kasi, yung introverted sensing ng INFP ay nasa baba. So, it means, hindi siya concrete. Nasa taas yung extroverted intuition, so abstract siya, ibig sabihin. Example, yung ISTP. Di ba? Extroverted feeling inferior siya. So, mas mataas yung introverted thinking niya, nasa above the baseline. So, introverted thinking dominant siya. So, yung ESFJ naman ay extroverted feeling dominant, magkaiba yon. Hindi porket parehas extroverted feeling, okay, extroverted feeling, they are aware of the feelings of others. But, introverted thinking dominant like ISTP, they are criticizing the people to help. Diba? Kumbaga, kinikriticize yung tao, nagsasabi ng real talk, nagsasabi ng totoo para matulungan yung tao. While ESFJ, extroverted feeling user, extroverted feeling dominant, nasa upper line. Nasa upper line ang extroverted feeling. So, ang procedure niyan, tutulong muna sila sa anumang paraan para sila ay pakinggan. Kumbaga, natulungan ka ng ESFJ. So, dapat makinig ka sa payo ng
ESFJ. Hindi kagaya ng ISTP, magsasalita muna ng criticize, pero para naman sa'yo yan. Di ba? Kagaya nung si Rendon Labrador, ESTP siya. Rendon Labrador, he is a ESTP, introverted thinking auxiliary function. So, nagsasabi siya ng kung ano yung ito yung totoo real talk yan, tama to, ganyan, di ba? While yung kagaya ng ENTP, si S. Joseph is an ENTP. Nagsasabi siya ng kung ano yung dapat, kung ano yung tama, para naman yan sa correction, di ba? Sa ikabubuti mo, i-correct ka niya kasi yun ang tama. Kumbaga, to help, to cure, di ba? Para matulungan ka niya, magsasabi siya ng totoo, ito ang dapat mong gawin to correct. Yun ang mga TI, introverted thinking, dominant, and auxiliary function. May kilala din akong ISTP sa personal, yung katrabaho ko na electrician. So sabi niya, ito yung tama, ganyan. So, ito yung tama. Pero hindi naman siya naka-base doon sa kung ano yung nakasulat. Kung ano lang yung sarili niyang pag-iisip na perspective niya yon. At introverted thinking kasi own thinking, di ba? Internal. Kung ano yung nasa isip mo, naiisip mo, kung ano yung tama sa paningin mo, yun ang tama sa'yo, introverted thinking, di ba? Sa pananaw mo, ibig sabihin. Pero hindi naman nakabase sa nakasulat. Yung ISTP dahil pragmatic siya. Pragmatic kahit na supervisor ka niya, di ba? I am your safety officer. Kumbaga, ito yung base sa yellow book. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na sa own thinking mo. Pero concern lang naman siya dahil ito yung tamang naiisip niya Kaya magsasalita siya kahit nasa supervisor, hindi natatakot yan yung ISTP. Or mga introverted thinking. Kasi introverted thinking, they are more focused in their own thinking than others. So, i-correct ka niyan kung ano yung tama sa paningin niya. Yun ang yung mga ISTP, ESTP, ENTP, and INTP. Nagsasalita sila ng totoo para pangtulong sa'yo. Dahil concerned sila. Hindi dahil sa galit sila, hindi. Hindi sila galit. Kumbaga, dahil concerned lang sila, ito yung sa tingin kong tama So, sasabihin ko sa iyo kahit na ano pa yan. So, ganun siya. While ESFJ, mga ENFJ, tutulong muna sila. Pero dahil natulungan ka na nila, dapat kang makinig sa kanila. Kumbaga, extroverted feeling, they are aware of feelings of others. So, affiliative sila Hindi naman sila pragmatic kagaya ng mga ISTP. So, mga ESFJ, mga affiliative sila. So, kung ano yung the right thing, ginagawa nila. Extroverted feeling, kumbaga, tutulungan ka muna, magkikare muna sila sa'yo para pakinggan mo sila. So, ginagamit nila yung reciprocate strat na kapag gumawa sila ng mabuti sa'yo o nakagawa sila ng mabuti sa'yo, dapat mong pakinggan sila. Introverted thinking, dun na sila papasok na ito yung tama, ito yung this is right. 'Di ba? Kasi natulungan ka na nila Kumbaga parang hindi naman sa pinapautang na loob, pero nakagawa na sila ng effort sa iyo O 'di ba?
natulungan ka naman talaga nila, nag-care sila sa'yo, so dapat makinig ka naman, introverted thinking naman ang gumagana. Pagkatapos ng extroverted feeling, kasabay nun, introverted thinking. Which is dapat makinig ka sa kanila kasi ito yung tama, this is right. So ayun guys, yun lang. Napag-aralan natin ang tungkol sa cognitive function, cognitive axis, at cognitive baseline. Yan. Sa susunod ulit, please subscribe, likes, and share.